yung pangalan din ang ating misyon. Kaya po sana hindi basta-basta pumipili ng pangalan. Kasi nasa pangalan din yung misyon natin sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, itinuturing ko pong isang malaking biyaya mula sa Panginoon na maanyayahan ni Father Caloy at ni Father John na makapagmisa sa ating devotional mass ngayong September. Malaking biyaya dahil unang-una, sa araw pong ito, September 12, bukod sa ating devotional mass, ay pinagdiriwang din natin ang memorial ng kabanal-banalang pangalan ni Maria, Holy Name of Mary. Sa araw na ito, pinararangalan natin ang pangalang Maria, ang pangalan ng Ina ng Diyos. Isang malaking biyaya dahil ngayon po ay September 12, ibig sabihin din, parang triduum na. Tatlong buwan bago ang December 12 na kapistahan ng ating mahal na Birhen ng Guadalupe. Pero personal po ay isang malaking biyaya at hindi po alam ni Father Caloy at ni Father John ng kanila akong imbitahan dahil sa isang buwan po matutupad ang isang malaking pangarap ko sa buhay, ang makarating sa Guadalupe, sa Mexico. At nagpapasalamat ako na ngayon pa lang ay naririto ako sa ating National Shrine at sa isang buwan, awa ng Diyos ay makakarating din ako sa unang pagkakataon sa dambana ng ating mahal na ina sa Guadalupe, sa Mexico. Dadalhin ko pong lahat ang inyong panalangin doon. At ipapanalangin ko po na sana balang araw, kayo rin ay makarating doon. Gusto niyo po ba yun? Sana isang araw doon tayo magdi-devotional mass sa Guadalupe, sa Mexico. Mga minamahal na kapatid, ang pagdiriwang natin sa araw na ito ay tungkol sa mga pangalan, names.
Nabanggit ko po kanina na sa kalendaryo ng simbahan, ang araw na ito, September 12, ay Memorial of the Holy Name of Mary. Isang pagdiriwang na nagsimula sa Espanya noong pang 1513. Pinararangalan ang pangalan ni Maria dahil ang pangalang Maria ay pangalan ng ina ng Diyos. Kaya nga, sa lahat ng sulok ng daigdig, bagamat maraming may pangalang Maria, kapag binanggit mo ang Maria, Mary, ang agad nating naiisip ay si Maria na ina ng Diyos. Nagkaroon ng karangalan ang pangalang ito, napakakaraniwang pangalan, pero nagkaroon ng karangalan dahil ang pangalang ito ay pangalan ng babaeng pinili ng Diyos para magdala sa kanyang sinapupunan ng tagapagligtas ng mundo. Kaya nga, pinararangalan natin ang pangalan ni Maria. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig din po natin ang maraming pangalan. Ang pangalan ng 12 alagad ni Jesus. At maliban doon sa huling binanggit, pangalan ni Judas Iscariote na nagtaksil kay Jesus, maliban sa kanya, yung 11 pangalan hanggang ngayon din pinararangalan natin. May kanya-kanyang kapistahan sa ating simbahan. Dahil sa kanilang tapat na pagsunod kay Jesus, dahil sa kanilang pag-aalay ng buhay para kay Jesus, at sa kanilang pagpapatuloy sa misyon ni Jesus. Kaya yung mga pangalan nila, hanggang ngayon, inaalala pa rin natin, pinararangalan pa rin natin, dahil sa kanilang koneksyon kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, mahalaga po ang pangalan. Wala yatang tao na walang pangalan. Basta isinilang sa mundong ito o bago pa nga isilang sa mundong ito, iniisip na kaagad ano kaya ang ibibigay nating pangalan. Mahalaga ang pangalan dahil sa pangalan kinikilala tayo ng kapwa-tao. Kapag sinabi mong si Pedro, alam mo kaagad kung sino si Pedro. Kapag sinabi mong si Juan, kilala mo agad kung sino si Juan. Kanya-kanyang pangalan at tayo'y kinikilala sa ating pangalan. Pero yung pangalan din natin, ang pagkakakilala sa atin ng Diyos. Napakahalaga ng ating pangalan dahil sa ating pangalan, kinikilala din tayo ng Diyos. And God calls each one of us by name. Alam ng Diyos ang pangalan nating lahat at tinatawag niya tayo sa ating pangalan. Marami po sa mga paring naririto, katulad ko, ay nagtuturo. Meron din po siguro sa inyong mga teacher. At aaminin ko po, isa sa kahinaan ko bilang teacher, ang kabisaduhin ang pangalan ng aking mga estudyante. Kaya sa dami-dami na naging estudyante kong seminarista, na naging pari na, minsan may lalapit sa akin, sasabihin niya, "Oy, Father, naging professor kita." Sasabihin ko, "Ay, oo nga." Pero hindi ko maalala ang pangalan. Pero ang Diyos, kahit na bilyon-bilyon tayo sa mundong ito, alam niya ang ating pangalan. At tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Kung paanong tinawag niya ang kanyang mga alagad, at kung paanong tinawag si Maria, ang bawat isa rin sa atin may personal na pagtawag mula sa Panginoon.
ang pangalan ang pinantatawag sa atin. Kaya mahalaga yung pangalan kasi ito po yung ating identity. At bukod sa ating identity, yung pangalan din ang ating misyon. Kaya po sana hindi basta-basta pumipili ng pangalan. Kasi nasa pangalan din yung mission natin sa buhay. Yung pangalan ni Jesus, Jesus, ang ibig sabihin, nagliligtas. Nasa kanyang pangalan ang kanyang mission. Kaya magandang tingnan po, ano ba yung ibig sabihin ng pangalan ko? I-research ninyo, ano kaya ang ibig sabihin ng pangalan ko? At makikita ninyo, parang tugma yata yung pangalan sa misyong ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya wag basta-basta pipili ng pangalan. Dati-rati kapag pumipili ang mga magulang ng pangalan, tumitingin sa kalendaryo ng simbahan. Kung sino ang santo sa araw na iyon, yon ang pangalan ng bata. Pero ngayon, hindi na ganon. Kung sino ang idolo ng magulang, yon ang pangalan. Kaya maraming mga bata, ang pangalan, Judian, Piolo. Dahil kung sino yung in-idolize, doon pinapangalan. Noong 1995 po na bumisita si Pope John Paul dito sa Pilipinas, ang mga batang ipinanganak nung taong yon, karamihan, John Paul. Ipinangalan sa Santo Papa. Isa po sa mga pangalang talagang kinabigla ko na nakita ko nang bibinyagan ko, ang pangalan ay, pagtingin ko doon sa papel, nakalagay XYZ. XYZ. Sabi ko, paanong i-pronounce? Sabi sa akin, XZ. Iniisip ko na lang, ano kaya ang nickname? Pero ano kaya ang ibig sabihin? Maganda tingnan natin yung mga pangalan, ano ang ibig sabihin? Dahil doon sa ibig sabihin, makikita natin ang misyon. Alam niyo po, ang tunay kong pangalan ay Reginald. Pero sabi sa akin, dapat daw dalawa yung pangalan ko. Reginald, dapat may isa pa, Dexter. Reginald Dexter. At bakit daw may Dexter? Kasi ang dami daw boting naubos na dextrose nung nanay ko, nung ipinaglilihi ako. Buti na lang hindi pumayag yung tatay ko na ilagay yung Dexter. Kung hindi, baka ang palayaw ko, dextrose. Pero nung tingnan ko yung ibig sabihin ng pangalang Reginald, nagulat din ako sa ibig sabihin. Nanggaling daw ito sa dalawang salita, Ragin at Wald. Yung Ragin, ibig sabihin, ruler, namumuno. Malapit sa salitang Rex sa Latin o Regina. King, Rex, Regina, Queen. At yung Wald, counselor, advisor. Kaya yun daw, Reginald, ang ibig sabihin ay a ruler's counselor or a ruler's advisor. Naisip ko sa buhay ko po bilang pari, malaking panahon ang iginugol ko bilang sekretary ni Cardinal Rosales, sekretary ni Cardinal Tagle, at hanggang ngayon naglilingkod pa rin sa mga opisina ni Cardinal Advincula. Hindi naman po ako counselor nila, hindi ako tagapayo. Pero kahit papaano, tumutulong ako sa mga namumuno. Kahit papaano, tumugma naman yung pangalan sa aking misyon. Kaya mamaya po pag uwi ninyo, hanapin ninyo ang ibig sabihin ng inyong pangalan. At magugulat kayo, talagang pinili ito hindi lamang ng ating mga magulang, kundi ng Panginoon.
Sa pangalan, nandyan ang ating identity, pero nandyan din ang ating misyon. At yung pangalan, napakahalaga. Kaya nga sinasabi natin, pangalagaan mo ang iyong pangalan. Sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, wala kaming maipamamana sa inyo, kundi ang mabuting pangalan natin. Sana bilang mga Kristiyano, at sabi sa ating unang pagbasa ngayon, paulit-ulit yung pangalan ni Hesukristo. Dahil sa binyag, kahit na magkakaiba ang ating mga pangalan, iisa ang ating pangalan, tayo'y mga Kristiyano. We are all Christians by name, by dignity, because of baptism. At mabibigyan natin ng karangalan ng ating pangalan, hindi lamang sa mabuting edukasyon o hindi lamang sa pagpapatayo ng mga estatwa o monumento sa ating pangalan. Kung gusto nating bigyan ng karangalan ng ating pangalan, mabuhay tayo bilang mabuting Kristiyano. Sa ating katapatan sa Diyos, sa ating mabuting pakikitungo sa kapwa, yung pangalan natin nagkakaroon ng karangalan. Bakit pinararangalan ang pangalan ni Maria? Dahil sa kanyang koneksyon kay Jesus bilang ina ng Diyos. Bakit pinararangalan ng pangalan ng mga alagad? Dahil sa kanilang pagsunod kay Jesus na kanilang Panginoon at Guro. Mapararangalan din natin ang ating pangalan kung tayo'y magiging tulad ni Maria at ng mga alagad sa ating koneksyon kay Jesus, sa ating mabuting pamumuhay, sa ating mabuting pakikitungo sa kapwa, ang pangalan natin ay mapararangalan. At kahit mawala tayo sa mundong ito, yung pangalan natin ay maaalala dahil sa ating kabutihan. Huwag nawang sanang ang pangalan natin ay isumpa. Ayaw alalahanin. Sana yung pangalan natin ay maparangalan dahil naging mabuti tayong Kristiyano. Naging mabuting alagad ni Jesus. Naging mabuting anak ni Maria. Mga minamahal na kapatid, kung wala si Jesus, walang saysay ang ating mga pangalan. Pero sa ating pagmamahal, pagsunod, at sa ating pag-ibig kay Jesus, ang mga pangalan natin nawa ay maisulat sa talaan ng kaharian ng Diyos.